Maliban sa mga sirang kalsada at gumuho mga establisimento sa mga bayan ng Himalalud at Gihulngan. Isa pang pinoproblema ng mga residente ang makukunan ng pagkain at inumin. Marami kasi sa mga tindahan at palengke sarado matapos ang malakas na lindol. Nakatutok si Mark Bautista ng GMA Cebu. Mistulang ghost town na ngayon ang bayan ng Himalalud sa probinsya ng Negros Oriental. Matapos sinigi na magnitude 6.9 na lindol nitong Lunes. Sa aming pag-iikot, inabutan namin sarado ang maraming mga establisimento, maging ang palengke, at kahit mga sari-sari store. Di tuloy alam ng mga residente ang pansamantalang naninirahan malapit sa may sementeryo ng lungsod kung saan kukuha ng makakain. Hanggang ngayon din kasi, di pa nakakarating ang relief ng gobyerno. Ang ibang residente naman, nagsiksikan sa ibang evacuation center. Bukod sa pamilihan, sarado pa rin ang mga gasolinahan. Nasira daw kasi sa lakas ng pagyanig ng lupa. Pansamantala ring nakatigil ang transaksyon sa munisipyo. Bukod kasi sa nadami sa kanilang executive building, sira rin ang mga computer. Sa poblasyon, abot din sa 50 kabahayan ang nawasak ng lindol. Ang simbahang ito, hindi rin nakaligtas. Pahirapan din ang pagpunta sa Gihulngan. Sira-sira ang mga kalsada. Ang ilang tulay bumigay. Tahimik at malaghost town din ang syudad. Saan ka man lumingon, bakas ang pinsala. May mga posting na buwal. Mga bahay na bumagsak. Wala rin ang ingay sa palengke. Kahapon umikot sa Gihulngan si Vice President Jejo Maribinay. Hindi namin sukat akalain. Sabi ko nga kay General Villanueva, iba talaga yung ocular inspection. Magbibigay kami ng moratorium, tapos meron kaming calamity loan and personal loan. Marami kasing nasira mga bahay. Tapos yung NHA, magbibigay ng tulong yung sa housing materials sa mga nasira. Isa pang malaking problema ng syudad ang pagkukunan ng malinis na tubig. Nasira kasi ang linya ng tubig na siyang minamadaling ayusin ngayon. Hindi ko akalain na yung Vice President pupunta sa bayan sa City of Gihulngan. Ngayon ako'y natutuwa sa mga tulong na binibigay niya sa akin dahil nakikita niya yung mga pangangailangan namin at kailangan talaga namin at saka halos siguro lahat na kaya niya binibigay niya sa amin. Wala pa rin kuryente sa maraming lugar tulad ng Ayungin, Himalalud, La Libertad at Canlaon. Sa gitna naman ng trahedya, may panawagan ng NDRRMC. Yung text scare nito ay wag natin paniwalaan. Paniwalaan lang natin yung galing sa Office of Civil Defense, galing sa FIVOX at yung authorized na ahensya ng gobyerno para sa ganun ay hindi tayo magpanik. Samantala kaninang hapon, nagbigay ng relief operation ang GMA Kapuso Foundation sa bayan ng Ayungin para sa mga apektadong residente. Mula dito sa Dumaguete City, Mark Anthony Bautista, nakatutok 24 oras.